this computer. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for your amazing grace in our lives. Thank you, Jesus, for this wonderful day that we can come again in our study of the First Corinthians. So, Lord God, at present we are going to be talking about the gifts of the Holy Spirit and a brief of what we have talked about last time. We pray, Father, for your wisdom. We ask you to open our hearts, O Lord God, and open the eyes of our understanding, that, Lord God, we will be able to receive truthfully the words that the Holy Spirit may impart to us. We pray, Father, strengthen the bodies of these people and all of us, O Lord God, as they came from work. And then, Lord, whatever things that are lost, I pray that you would refresh them, that in the study of, as they attend in this lesson, O Lord God, their minds are refreshed, their soul are revived, O Father. I pray, Lord, whatever happens in the morning, we ask you, Lord God, to forgive our sins, and that we are returning to you, and by your mercy and your grace, O Lord God, may you accept us, O Lord. Let your words pierce to our hearts and into our hearing, O Lord God, so that, Lord, we will retain your words in our hearts, and your understanding be given to us, we pray. Jesus, we need your Holy Spirit. Let the Holy Spirit be our teacher tonight, we pray. In Jesus Christ's name, amen, amen, hallelujah. Praise God. Maraming salamat po sa bawat isa na mga tumugon. Meron na pong 14, mamaya pa po mag-flood in kasi nasa work pa po yung iba, no? Pero maraming salamat sa mga tumugon na maaga po doon sa Hong Kong, na habang nakikinig ay sila ay nagtatrabaho. I truly appreciate that for opening your camera. Meron po akong nakikitang kausap. Thank you so much sa mga nagbukas ng camera. Ayan, at babalikan lang po natin yung konti, bilisan natin yung recap natin sa chapter 11 ng First Corinthians, kung saan the institution of the Lord's Supper ay pinag-usapan natin, no, kung saan ay sinabi nga ni Paul na kailangan pahalagahan ang Lord's Supper, hindi yung parang nag-breaking bread nga tayo, pero the problem with the Corinthians is that yung breaking of bread nila is not really breaking of bread, dahil it was just a social meal. Pag social meal, nagdadala nga sila ng pagkain, pero hindi naman sila nagbabahagi doon sa mga in common. Hindi ba nila nilatag yung pagkain nila, no? But rather, nagkaroon sila ng faction, so they can just eat with their own food, at yung iba with their own food din, pero yung iba wala pong nakain. Kaya ang sabi niya, that is not the Lord's Supper. So kailangan reinstitute ni Paul ang Lord's Supper, that it is a holy covenant, na hindi dapat ito minamaliit. Ayan. Kaya kailangan ng pag-examine sa sarili kapag tayo po ay nag-celebrate ng breaking of bread or the Lord's Supper, because this is a covenant. We need to examine ourselves. Hindi po ito basta pinamimigay lamang, lalo na sa mga bago na does not understand the teaching, no? Kung hindi na naunawaan ang katuruan ng Biblia patungkol sa breaking of bread o sa communion, hindi po ito basta binibigay, tapos saka mo sasabihin, paano niya na-examine ang sarili niya? Kasi si Paul requires that examination of self, of the conscience, of the mind, of the heart, ay wala ba tayong guilt, wala ba tayong ginawa, wala ba tayong offense, wala ba tayong evil thinking. Kaya nga, ito kasi ginagawa ng mga Korinto na they just take it as a social meal, pero hindi po ganon. Kasi this is a holy symbol ng covenant. There is a covenant that symbolized on this meal, no? And this breaking of bread. Kaya tingnan po natin, wag po natin yan ipamigay sa mga bago. We need to teach the new people patungkol doon sa breaking of bread. Kasi iba po itong breaking of bread na ito sa mga ibang religion. Iba din sa Catholic, no? Sa Catholic, anybody can take it.
kapag nandun ka sa church, no? Hindi po gano'n. Hindi po gano'n. This is a holy covenant. Kaya sabi niya nagre-result ito kapag binaliwala natin ang kahalagahan ng communion na ito or the breaking of bread. Kaya nga ayaw kong tawagin na communion kasi hindi naman ito tinawag na communion actually. Tinawag ito ng the Lord's Supper or breaking of bread. Let's not call it, wag nating ipababaw ang ibig niya sabihin. Let's stop calling it na Holy Communion. Wala naman sinabi sa Bible na Holy Communion yan. It's a breaking of bread. So, whenever we do the breaking of bread, isipin natin what symbolize it. It is a holy covenant na sa kanyang pagbabalik, no? Tayo ay babalikin ng Panginoon. We take that covenant seriously. Kung hindi, yan na nga po, nagkakasakit tayo because of the guilt of sin in the heart na hindi man lang nakipag-reconcile sa Panginoon. At nag-confirm ng covenant na masama pala ang loob, hindi rin po pwede. No? Kaya nga sabi niya, for this reason, many are weak and sick among you, and many asleep. If we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Oo. Sabi niya na hindi tayo pag dinisiplina tayo ng Panginoon sa ating maling kaisipan, sa maling pagrepresent nito, ay tanggapin natin sapagkat yung pagdidisiplina niya ay hindi tayo mapapasama sa pag-condemn ng world. Amen. The Lord's Supper is not to be treated as social meal by the believers within the church. Kaya nga, pag sinabing within the church, within the fellowship, understood mo ang ibig sabihin ng Lord's Supper or the breaking of bread. The celebrating the Lord's Supper requires examination of self if worthy to partake this communion. Pero hindi yan Holy Communion, but then we don't call it Holy Communion. We call it breaking of bread. Amen. Examine yourself, therefore, brethren, when you come together to eat, wait for one another. But if anyone is hungry, let him eat. This is no longer, sinasabi dito, hindi po to related sa Lord's Supper. This is a social meal na. Kapag merong social meal sa loob ng fellowship, we have to wait for one another. Hindi po mauuna, hindi po nauunang babalutan si ganito, si ganon. No. Kung maggutom tayo, then kailang umuwi muna, kumain muna sa bahay. Para wala pong ma-judge. O, di ba? Ma-condemn. And the rest, sabi niya, kausapin niya ng face-to-face. Hallelujah. So, church is a place to be a family. Although we came from a different background, we were brought together by the love of God to be one as the Son and the Father and the Holy Spirit are one. Mahalaga po sa atin yan na magiging family po tayo. No? Mahalaga sa atin na maging family tayo in the church. Dapat po. Ito pong hinahanap ng lahat, that they will find family in our faith. Kaya ito po ang gagawin natin. Praise God. Then we go to the chapter 12. That was the end of chapter 11. Kukunti lang po kasi yung chapter 11. Ganun lang yung discussion niya. But in the chapter 12, this is now the spiritual gifts. Unity in diversity. Dapat mayroong unity. Sa pagkakaiba, dapat may unity. Anong sinasabi dito? Basahin natin. Verse 1. Now concerning the spiritual gifts, brethren, tinatanong din ito ng mga taga-Korinto patungkol sa spiritual gifts. Ito ang sagot ni Paul. I do not want you to be ignorant. You know that you were Gentiles, carried away by these dumb idols. However, you were led. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ano bang sinasabi dito? Okay? Kasi, yung marami namang nagtatawag kay Jesus pero at the same time, nagmumura din sila. So, anong sinasabi dito? Ito bang sinasabi dito is just saying na anybody na
mag-mention sa pangalan ng Panginoon o tumawag sa pangalan ng Panginoon na hindi na sila mag, anong tawag diyan? Cursed, hindi naman ano yung curse sa Tagalog? Other one, yung the lighter one. Hindi sumpa, yung magmura. Hindi na ba sila magmumura? Kasi sila tumawag sa Panginoon? Pero marami tayong narinig na tumatawag sa pangalan ng Panginoon pero nagmumura, di ba? So, ano ibig sabihin nito? So, hindi yon. Hindi yon ang ibig sabihin nito. So, ano pala? Okay. In Corinthian church, spiritual gifts creates division instead of building up and unify the church. To them, the spiritual gifts become a symbol of power and status, causing rivalries among many. So, nag-cause pala siya ng rivalry. Kasi simbolo, pag meron kang spiritual gift, parang nakakaangat ka. Iba ka. Di ba? Ganon kaagad ang trato, iba yan. Malapit yan kay Lord. May favoritism pala si Lord. Di ba ganon ang ginagawa natin? Ano yung mga sinasabi natin? Nagkakaroon ng rivalries tuloy. Because the current thought that those who possess the spiritual gifts are more spiritual than others. Mas spiritual sila. As a result, there was a misuse of gifts of the Holy Spirit among them. Oo, naabuso. The spiritual gift the spiritual gift should help build up and unite the church rather than become the tool of manipulation of some to serve their personal interests, creating division inside the church. Ang sinasabi kasi ni Paul dito, no? Kapag ba ikaw yung ginamit ng Lord, no? If you claim that you are being used by God or you are speaking for God, sabi ng Lord, yun, speaking for God. The Lord said to me. The Lord spoke to me. Those are speaking for God. Nagsasalita ka, ni-represent mo si God na yun ang sinabi niya. Ang sabi ni Paul, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. Ang sinasabi niya dito, walang ginamit si Lord na tao na pagkatapos niyang gamitin o habang ginagamit niya ang taong yon ay malayo din, call Jesus accursed. Ibig sabihin, malayo din siya sa pag-obey sa commandments ng Lord. Hindi siya violator na mag-bring siya ng sumpa. Because only the violators of the law that brings curse to themselves. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ano sinasabi niya dito? Marami naman nagsasalita ng Jesus is Lord pero they're not obeying the commandments of God. So, clearly, that's not what Paul is saying. Ang ibig niyang sabihin, kapag tumatawag tayo sa Panginoon na siya ang Lord, no? It is because the Holy Spirit convicts us truthfully. It is because the Holy Spirit is prompting us to call on the Lord. Kaya nga, bakit ganito sinasabi ni Paul? Kasi sa Korinto, ang nangyari, merong ang mga spiritual gifts, pero ginamit yon to create division. Ginamit ng iba as a tool to manipulate the church. Kasi, marami kaming nariringgan yan ni Bishop no, sa aming ministry. Meron yung pupunta na doon. Dati, nurse yun, nurse yun in 2005 ba yun? 2006 somewhere. 2005 yata. Nag-meeting kami, pumasok yung nurse, ng isang malaking hospital. Tapos sabi niya, meron po akong mensahe from the Lord. Ay, nagulat kami, may mensahe from the Lord. Sabi naman ni Bishop, hindi yung Bishop natin ngayon, si Bishop Tony. Sabi ni Bishop Tony, o di papasukin mo, meron palang mensahe, ano ba yon? Ala, sabi niya, di nag-prophesy na siya, no? Tapos pagkatapos niya mag-prophesy, sabi niya, kung hindi nyo gagawin now,
may mangyayari sa inyong masama. Oh, nag-manipulate na siya kasi gusto niyang gawin agad-agad. Eh, sabi ni Bishop Tony, pag-uusap muna kami. Sabi niya, hindi, kailangan gawin niyo na ngayon. I think it's happened in 2005. Kailangan niya nang gawin na ngayon, nag-i-insist siya. Tapos sabi ni Bishop, hindi, lumabas ka muna kasi naka-meeting kami eh. Labas ka muna, pag-uusapan namin. Nagwawala siya kasi gusto niya talagang gawin. So napagalitan siya ni Bishop Tony, sinabihan siya, ako ang authority sa church na ito. Kung nangusap sa iyo ang Panginoon, hindi niya ako iba-bypass. At kung meron kang Holy Spirit na nagsasabi sa iyo, hindi ganyan ang Holy Spirit na nagwawala. Ang Holy Spirit, huwag mo siyang paglapastangan, sabi ni Bishop sa kanya, sapagkat gentle siya, hindi ganyan. So, natigil yung babae. Nag-walk out siya dun sa aming meeting at hindi na siya bumalik. Minsan ko lang siya nakita. Ganun pa ang eksena. Hindi ko na siya nakitang muli. May mga ganun. They thought, because, Satan also can pretend to be the angel of light. Pero hindi po ganun. Kaya sabi ni Paul, walang ginamit ang Holy Spirit na ipapahiya niya ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Na gawin yung magsasabi siya na si Jesus ay accursed. Yan. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. Hindi niya ipapahiya si Lord. Hindi siya magsasalita laban sa kalooban ng Panginoon. Kung mga ganyan, mga may manipulation na, hindi na yon kay Lord, no? Pero nangyayari ito sa Korinto. Nangyayari din ito sa mother churches. Meron kaming na encounter ni Bishop sa gathering ng intercessory prayer yun, ng isang ng group of churches dito sa may Sampaloc. Sabi nga niya sa akin, alam mo, pastora, hindi pala niya ako tinawag kasi hindi ako nagpapatawag ng pastora. Sabi niya sa akin, alam mo sis, sa church ko, meron akong membro na pinagkalooban ng banal na espiritu. That's so good. Sabi ko, wow, tinanggap mo. Wow, very rare na ang mga pastor ay tumanggap niyan. Wow, that's good. Napawaw ako, pero yung pala may kasunod, sabi niya. Kaya nga, lagi akong nakikinig sa kanya. Oh, that's off. Hindi porket may spiritual gift ay yan na lang pakikinggan mo. Makinig ka rin kay Lord. Hallelujah. Paano mo nalaman kung tama yung sinasabi o hindi? Di ba? So we need to listen to the Word of God. We need to look at the Bible. We need to search the Bible. We need to have a devotion. We need to have relationship with God. Kung ay mga pahayagan ng Panginoon o sinasabi nilang kapahayagan ng Panginoon ay totoo ba 'yon? No? We need to do that. Ito nangyayari kasi sa Korinto. Kaya tayo, mag-ingat din tayo. Hindi po, uulitin ko sinulat ko na rin dito, ang spiritual gifts po na pinagkaloob ng Holy Spirit, hindi dapat mag-create ng division sa loob ng church. Hindi dapat. Bagkus, dapat ito ay mag-build up, mag-encourage sa bawat isa, mag-create ng unity, build up and unify the church, mag-create ng unity, lalong mapalapit sa Panginoon, lalong ang mga tao ay umasa sa Panginoon, lalong magsaliksik sa salita ng Diyos, hindi mapunta ang loyalty sa tao. Hindi. Kasi hindi yon designed for that. So kapag meron ng kaguluhan, wala na, no? Hindi na, if there is no more unity, ang ibig sabihin meron ng deception sa loob. If there's a division, ibig sabihin meron ng manipulation sa loob. That was Paul was warning.
Okay, naunawaan po ba mga kapatid? Hallelujah. So, unity in diversity. There are diversities of gifts, magkakaibang gifts, but the same Spirit. Yes. There are differences of ministries, but the same Lord. Verse 6. And there are diversities of activities, magkaibang mga ginagawa, but it is the same God who works all in all. Makikita mo, iba-iba ang manifestation, pero the same God. Dapat the same God. Verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Yung pagpapakita ng manifestation ng banal na Espiritu, paano man ito nakitaan mo, ay dapat ito ay sa benefit, no? Ano pang benefit? Makinabang. Ang makinabang niyan ay ang lahat. Okay? If you eat meat, uric acid. Okay? Ang makinabang ay lahat. Dapat. So, hindi lang yan para sa kung sinong specific, special. Hindi. Para sa lahat yan. For to one is given the word of wisdom, pwedeng word of wisdom through the Spirit. Naku, pag-usapan natin yan. Ano yung word of wisdom? To another is the word of knowledge. Magkaiba yung word of wisdom, ay iba din yung word of knowledge, no? Through the same Spirit. But we will not talk about it tonight. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the same Spirit. Verse 10, to another, workings of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, different kinds of tongues. Okay? To another, the interpretation of tongues. But to one and the same Spirit works all in these things, distributing to each one individually as He wills. So, iba-iba, no? Iba-iba ang manifestation ng works of the Holy Spirit. Dahil dahil magkaiba, hindi po tayo magiging limited sa ating mind na ibabox natin ang Holy Spirit. Ganito lang. Pag wala sa listahan. Wala sa listahan. Paano kung creative miracles yan? Biglang nakumpleto yung katawan. Wala dito. Sa miracles yon. Yun nga lang, creative. No? Huwag nating i-box si Lord sa ating limited mind because He can actually do. Sabi nga niya ni John, no? Sa book of John, sa last part sa chapter 21, sabi niya, there are many miracles that Jesus did na hindi na naisulat sa Biblia sapagkat, kung isusulat daw yon wala nang space. Sabi ni John. Basahin natin yan. Nasaan na ba yan? Ayan. John 21:25, ang sabi dito, Jesus also did many other things. If they were all written down, I suppose the whole world could not contain the books that would be written. Maraming ginawa ang Lord na hindi na natin nakita dahil hindi na sinabi sa Biblia. Pero sila na nakakikita, sobrang dami nilang nakikita. Actually, nakalagay din sa Quran na when Jesus was still very young, no? Nakita niya doon, imbes na maglaro siya, may nakita siyang bird na namatay. So, kinuha niya yung bird, hinawakan niya, at kinubera ng kanyang kamay. Tapos, pagtanggal niya ng kanyang kamay, ay nabuhay yung bird, no? Bata pa siya noon. So, meron na talaga sa kanya yung the working power of the Holy Spirit. Oo. So, hindi nakasulat sa ating Biblia yun, pero sa iba, nakasulat. Kaya sabi ni John, marami siyang ginawa, pero hindi na nakasulat sa Biblia. Yan, that is John 21:25. So, hindi mo pwedeng i-box si Lord. Kasi, wala namang nakalagay dito. May mga bagay na ginagawa ang Holy Spirit, no, na hindi natin nakikita sa Biblia, pero meron pala. Hallelujah.
Thank you, Lord. Kaya magkaiba, no? Diversities of gifts. Kasi maraming gifts ang Holy Spirit na pwede tayong gamitin. Ano kaya ang gift mo? Ang tanong diyan. Pero magkaiba man 'yan, iisa lang ang patutunguhan. That there will be unity in the church. Hindi magpaligsahan. Okay? Hindi magpaligsahan. So, kaya nga si Lord, naglagay na talaga siya ng hierarchy sa loob ng church. Merong tinatawag na head pastor, associate pastor, di ba? Other pastors, no? May mga ganon. May hierarchy, may leaders, meron kang deacons, meron kang elders, kung napakalaki ng church mo, at meron ka ring ministry leaders. Ayun, kung napakalaki ang church mo. So, all this is to establish order para hindi po tayo parang nasa palengke. Kahit sa panalangin, meron pong order, no? Because God is the God of order. Kaya makikita mo na ang manifestation of the workings of the Holy Spirit ay magkakaiba, but it aims to profit for everyone. Lahat makikinabang. So, the word of wisdom, you have to desire it sa ministry mo. Lord, give me the word of wisdom. The word of wisdom. Instant yun, bibigay sa iyo. Instant. Hindi mo maunawaan ang ano ba ibig sabihin nito, Lord? The Lord will instantly give you that wisdom. Maunawaan mo yung sinasabi mo. Maunawaan mo ang scripture, connecting the Old Testament to the New Testament, and you were able to explain. That's the word of wisdom. The word of knowledge to the same spirit. The word of knowledge ay you're calling out from the crowd, or nasabi mo na meron dito na may ganitong sakit. No? O meron dito na may anxiety ngayon. Ma-deliver ka. O nangyari yan. Palagi tayo nagagan. The word of knowledge. O kaya sinasabi, hindi mo pa sinasabi yung problema mo, na identify na ng man of God. At sinasabi niya, ganitong problema mo. Sabi na, paano mo nalaman? Word of knowledge. To another, the faith by the same Spirit. Alam mo, meron talagang faith that can move mountains. That is a gift of the Holy Spirit. Faith that can move mountains. Hinihingi lahat yan. Hinihingi lahat ng mga gifts na ito. Pati healing, hinihingi ng Lord. Lahat ng ito, pati workings of miracles, prophecy, and other discerning spirit, and other different kinds of tongues. Itong tongues na ito is known tongue, ha? Known tongue, iba-ibang lingwahe. Linguistic ka. That is also a gift of the Holy Spirit. Ngayon, lahat ng ito ay hindi para ipagmalaki natin, o magmalaki tayo, o magmanipulate tayo sa loob ng church, but rather for the benefit of everyone. For the benefit ito ng everyone. Para sa church. Pag sinabing church, para sa lahat. Hallelujah! So, meron dito, sa unity in diversity, the work of the Divine Trinity. We have ang Divine Trinity, of course, the spiritual gifts. Pag sinabi mong spiritual gifts, ang binagbibigay niyan si Holy Spirit. Now, the spiritual gifts. Pero the administration, pag sinabi mong administration, yung nagdi-disperse, nagbibigay. Sino bang nagbibigay sa atin? Nag-i-impart ng Holy Spirit, hindi ba si Jesus? Siya ang nagbigay. Meron na ring Holy Spirit yung iba, pero hindi binibigay because the one who administer it, only Jesus. Halimbawa, si John the Baptist, meron din, pero fullness, pero hindi naman siya. Hindi, di ba? Hindi binigay. Si Jesus lang having a spirit without limit, siya ang nag-administer. Nilay hands niya ang kanyang mga disciples to impart the Holy Spirit. He breathed on them. Operation, yon yung pagpapatupad, no? Paggulong. Pag sinabi yung paggulong, yung hindi ka gumulong. Kumbaga
sa sa operation, paglakad ng operation, paglakad ng ministeryo, si Father, God the Father 'yan. Kaya nga ang prayer, maririnig mo ako, Father in heaven, kasi siya yung in charge sa operation, okay. Of course, lahat ng panalangin natin we call in Jesus Christ's name, tama po ba, 'no? Okay, alam mo masyado akong mabilis kasi wala kayong tinatanong. Kaya titigil ako somewhere, maaga tayong uuwi 'pag wala kang tinanong. Ayokong mabilis dito, kasi ayokong balikan. Hallelujah. The ministries of the Holy Spirit, ito yung mga ministries ng Holy Spirit. Glorifies Jesus, saan natin 'to makikita? John 16. Okay, sa John 16, 13 hanggang 14. Praise the Lord. Sabi dito, when the Spirit of truth comes, pagdating ng Holy Spirit, He will guide you in all truth. Ayan. Kasi si Holy Spirit is the Spirit of truth. Diba? He's the Spirit of truth. Kaya sabi niya, He will guide you in all truth. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. Oh. Kasi nagmi-meeting lagi yan si Father, Son, and the Holy Spirit. They always talk. They always have that meeting. And ano man ang naririnig niya, no? Magsasalita siya, magsasabi siya. Paano yan? Ibig sabihin, si Holy Spirit ay hindi nagsasalita. Nagsasalita din siya doon sa meeting. Pero kasi, do you believe, ito question ko to sa inyo ha, do you believe that Jesus right now is interceding for us in our prayers? Amen? Amen. Amen po. Okay, so, kung yan ang belief mo, nag-intercede si Jesus sa iyong panalangin ngayon, no? Ang ibig sabihin, ang Holy Spirit, nakikinig din siya sa intercession ni Jesus at sagot ni Father kay Jesus. Nakikinig siya. At ano yung napakinggan niya, sasabihin niya sa atin. Ito yung usapan sa heaven. Sagot na ang panalangin mo. Sumigaw ka ng hallelujah. Sumigaw ng hallelujah. This is the song ni Andy. Amen, hallelujah. Kaya nga, He will tell you na, sinagot ka na. Ganito, yung ganito ang gagawin mo pagkasi narinig niya. He will bring me glory. Ayun, then in verse 14, He will bring me glory by telling you whatever He receives from me. Wow! Kaya nga sinasabi ng Holy Spirit kung ano yung naririnig niya. Sinasabi ni Holy Spirit kung ano naririnig niya sa kay Jesus. Kasi that when He reveals it to us brings glory to Jesus. Paano na ngayon? Paano nag-glorify si Jesus na sinabi ng Holy Spirit yung narinig niya? Paano? Does anybody know? Meron ba kang nakakaalam dito? We praise God po. Oo, we praise God. Tayo mismo nagpupuri sa Panginoon. Sinasabi natin, Lord, thank you, God bless. Ay, God bless, hindi pala natin nasasabing God bless. Sinasabi natin, thank you, Lord, thank you. Praise you, Lord, I praise you. Every time you give thanks to God, no? You bring glory. You bring glory. Pag na-mention mo si Lord, tinataas mo ang mga kamay mo, nagsasayaw ka sa sobrang tuwa, and praising your hands. That brings glory to God. Kaya necessary na magpasalamat lagi. No? Necessary kasi that brings glory. Napaparangalan si Lord sa ating pagpapasalamat. Hindi po pwede nakatanggap ka, simangot ka lang. Ito lang. Magagalit si Lord niyan. Nasa Deuteronomy 28 yan, no? 47, ayaw ng Lord na hindi tayo mapasalamatin. Nako, wag po nating gawin yan.
Kaya yan ang sabi diyan. Hallelujah. Thank you, Lord. Pangalawa, inspires manifestation. Oh, nag-i-inspire siya ng mga manifestation. Hallelujah. Oh, balik tayo sa balik tayo dito sa 1 Corinthians. Ayun. Nasaan na ba tayo? Chapter 12. Chapter 12. Nag-i-inspire siya ng manifestation. Sabi diyan sa verse 7, di ba? The spiritual gift is given to each one as to help each other. Ibig sabihin, nag-i-inspire siya. Pag nakikita mo na, di ba, pagka nakikita mo na ikaw, mayroon kang karamdaman, tapos pinagaling ka ng Lord, anong ginawa mo? Masaya. Lalo kang lumapit. Lalo kang nagpatotoo. You're being inspired. 'Di ba? To draw near. 'Di ba? Pinagaan yung iyong karamdaman. Pinagaan yung iyong kabigatan sa iyong puso. O, 'di ba? Lalo kang lumapit. You're being inspired to come closer to Jesus. Tama ba ako? O parang iba yung kausap ko? Amen po, Pastora Tess. Ayan. Thank you, Amen Lord po. God. Ayan. So, lalo tayong bumalik sa Panginoon, 'di ba? Napakaganda niyan. Thank you, Yan o. Jesus. Nandun Hallelujah. Ayan. Sorry po. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakakatawa talaga. How else are you inspired? Paano ka ba kayo nai-inspire pa? Na kapag kayo sinagot ng Panginoon, paano ba yung manifestation ng inspiration nyo? Happy po. And then, Happy. Yes. Overflow of joy po, There's Pastora Tess. hard. Oo. 'Di ba na nag-o-overflow ang joy mo. Talagang nagre-rejoice ka. Ngiti ka ng ngiti. Yung ngiti mo hanggang tenga, no? Nakaka-amaze po. Oo, yes, na-amaze ka. You keep Grabe. praising. You keep praising, no? Keep Praise. telling people na ganito, ganito, ganon. Okay, you are being inspired. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Ayan. So, ministry pa rin yun ng Holy Spirit, no? Ministry pa rin yun. Kasi you are being inspired sa loob ng church. Kaya nga naging mabait ka, hindi ka matampuhin, kasi you inspired to do good. Hallelujah. Pero pag hindi tayo inspired, anong ginagawa natin? Masakit tayo sa ulo ni pastora o ni pastor. Dahil hindi kasi ito inspired, kaya ganon. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Teka, may tanong ba dito? Excited to share. Ayun, sabi ni Andy, excited to share. Kasi inspired eh. Lagi natin kailangan ang inspiration ng Holy Spirit. Without the inspiration of the Holy Spirit sa atin, napakahirap ng ministry ng walang inspiration. Paggising mo pa lang sa umaga, mabigat na. Ano ba yan? Holy Spirit, anong gagawin ko? Mabigat na kaagad. Kasi walang inspiration. Ayan. Nagpupuri at nagiging bold sa pag-share ng word. Amen. Thank you, Lord. Ayan. We need that. Now, the third is forms the body of Christ. Oh, nagpo-form ang body ni Christ. Totoo yan. The Holy Spirit supposed to bring us together, to bind us as a church. Tama po ba? Bakit ba tayo nag-come together tapos ayaw natin sa isa't isa? Pwede ba yon? Nagpupunta tayo, nag-away-away tayo. Hallelujah. Hindi ganun. Dapat, it forms the body of Christ. Magkaiba man tayo, but we should be together in one spirit, one body. Nakalagay yan sa verse 13. One spirit, one body. No? Sharing the same spirit. Diyan sa 1 Corinthians 12:13. Kailangan tayo ay, what do you call this? Magkaiba man tayo ng family, magkaiba man tayo ng background, magkaiba man tayo ng ugali sa loob ng bahay. But we must be as
act in unity as one family pagdating sa loob ng church. The church does not act as a family, the family of Christ, ay a very sad church. Laging nag-aaway, laging nagbabangayan, laging naglalamangan. Bakit? Walang peace. Walang Dahil binder. Yes po? sa pride po ng bawat isa. Oo. May pride, may arrogance, naglalamangan. Walang pagkakaisa. Dapat meron. Yun nga, dapat ang meron eh. Kaya, ganun ang nangyayari. Bakit away kami ng away, hindi kami nag-unite? Kasi there is no Holy Spirit that binds you together. Kailangan nyo ang Holy Spirit to bind you. Kaya mo si Pastora. Go back to Pastora. Pag may kaguluhan, ngingiti lang ako. Let's talk about it. Diba? And then, yung mga kinausap ko na, nag-uusap, sinasagot ang mga problema. Pagkatapos, bind it together in love. Kasi we are family. Gusto ko nang umalis, Pastora. Bakit? Kasi si ganito, si ganon, si ganyan. Pag-usapan natin. Then, when the wisdom of God comes upon us, the same Spirit will bind us in love. Kaya siya ang nagpo-form ng body of Christ. Pero kung ang body, ang so-called body of Christ, no? Ay walang unity. Body of Christ pa ba yun? Hindi. Yun ang sinasabing mutilated body, Christian body. Mutilated. Ano ibig sabihin ng mutilated? Pinagputol-putol. Pinagputol-putol. Sabi ni Felicita, kung hindi ka inspired by the Holy Spirit, wala ang ganang umakyat, pumunta sa bundok para mag-share ng word. Ayun! Inspired pala siya kasi may gana. Kung hindi, totoo yun. Kapag tinatawag natin the group of, kasi lagi nating nasa mindset natin, no? Kapag sinabi mong body of Christ, magkaibang churches yan. Hindi lang yung ibang churches. Hindi lang ibang churches ang tinutukoy. Yung kinakausap ni Paul dito, hindi yung iba-ibang churches. Ang kinakausap ni Paul dito ay Corinthian church lang. No? Kaya nga sulat ito sa Corinto eh. So sa isang fellowship, you are a body of Christ. You are a body sa isang fellowship. No? Kung magsama-sama ang iba-ibang churches, we must be a family. Magkaiba man ang pangalan natin, we must be a family of God. We must be one body of Christ. Hindi naglalamangan, hindi nagpapasikatan. Kasi wala doon ang Holy Spirit. When there is arrogance and pride, the Holy Spirit is not there. He doesn't like it. So nothing that binds us. Walang magbabind sa atin. Walang magpo-form sa atin as a church, as a body of Christ. Bakit? Nagkanya-kanya. Ayaw ng Holy Spirit yon. We must have one mind, one spirit, one God. Okay? Kaya nga, ang Divine Trinity, kanya-kanya sila ng trabaho. Ang spiritual gifts, si Holy Spirit yan. Diba? Pag administration, the one that imparts the Holy Spirit, si Jesus yan. Kasi si Jesus ang bumili sa atin. Pagdating sa operation of the church, si God the Father yan. Lagi tayong tumatawag kay Father in heaven. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lagi tayong ganun. Because it is the Father who is involved with operation. Okay. Number 4, the Holy Spirit energize the believer. Siya yung nagbibigay sa atin
Katulad yan ng energize is to give you strength. Siya nagpapalakas sa atin. That's still in verse 13 ng chapter 12, no? Some of us Jews, or some of us Gentiles, some are slaves, some are free, but we have all been baptized into one body by one Spirit. We all share the same Spirit. So it is the Holy Spirit that gives you strength, nagbigay sa iyo ng lakas para ikaw ay magpatuloy sa kanyang ministeryo. Siya lang nagbibigay niyan. Without the Holy Spirit, wala po tayong lakas. Hindi po tayo makapagbahagi, hindi rin po tayo makapag-endure. Because it is the Holy Spirit that strengthens you. Kaya, ang ministry na ito, no? Dito sa teaching na ito, makikita niyo ako walang kapaguran. It is God who is empowering me. Kung wala si Holy Spirit sa buhay ko, ay wala na, lupay-pay na ako. Lupay-pay na. Kayo din, kung wala si Holy Spirit operating in you, galing pa kayo sa trabaho, wala na. Tulog ka na lang. Ito yung nawala sa church. Kala nila, kaya nilang i-inspire o i-energize ang kanilang sarili. No, it is only by the Holy Spirit. Mababurn out ka kapag wala si Holy Spirit. Burn out. Naintindihan niyo ba yung burnout? Yung burnout, nasusunog ka, na overcharge, or undercharge, wala na. Walang energy, walang gana. Ayan. Thank you, Lord. Number 5, He imparts love. Saan ito? Sa malayo pa, pero basahin natin. Sa chapter 13 pa ito. Maganda din yun. Magbasa tayo ng chapter 13. Wala pa tayo doon, pero basahin natin. No? He imparts love. Oh, wow. Thank you, Lord. Anong love ang ibinibigay niya? Sabi nga dito sa verse 1 ng chapter, mag-advance lang tayo ng konti. If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love, I would only be a noisy gong or a clanging cymbals. Totoo yan. Maingay ka lang. Kaya siya yung nagbibigay ng love. Sabi nga sa verse 3 ng, magtalon-talon lang ako ha, kasi wala pa tayo dito actually. Talon-talon ako. Sa verse 3 ng 1 Corinthians 13, if I give everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it. But if I did not love others, I have gained nothing. Uy, ang ganda. So, if you're looking for a definition of God's love, on what kind of love that you should walk in your ministry. Kasi pag sinabi mo, mahal ko naman sila, mahal mo ba talaga? Ay bakit ka nagagalit? Bakit masama ang loob mo? Kung mahal mo sila, ba't ka nag-walk out? Kasi masama ang loob ko. Hindi ganun ang love, mga kapatid. Sa ministry, love must be according to 1 Corinthians 13, 4-7. Okay? Yun ang love. According. Ang definition mo ng love should be according to 1 Corinthians 13, 4-7. Sabi diyan, love is patient. Patient ka ba? Kind. Kind ka ba? Not jealous. Not boastful. Not proud. Or rude. Kailan ka naging rude? The last time. Nag-insulto ka ba? Meron kang binash? O sarcastic ka? Hindi yan love. That is being rude. It does not demand its own way. Hindi namimilit. Hindi pinipilit ang gusto. It is not irritable. Hindi magalitin. Ito maganda. It does not keep records of wrong. Walang listahan, walang litanya ng mga ginawa ng iba. It does not rejoice about injustice
or rejoices whenever the truth wins out. Pag may nangyari sa kapitbahay, sabihin mo, ay, buti nga. Ganyan ka ba? Hindi yan love. O kaya, nakita mo, ang ganda naman nung cellphone nung kapitbahay, galit na galit ka. Madami ka na sinasabi. That is not love. Love never gives up. Sumusuko ka na? Hindi ko na kaya, pastora. Hindi ko na talaga kaya. Ay, hindi ka in love. Sumusuko ka eh. Never loses faith. Alis na ako sa church. Ay, hindi ka in love. Sapagkat ang love, always hopeful, endures all things. Ayon. Grabing love. Yan ang love. Ha? Sa church, yan ang love. Ganyan ba ang love nyo? Hindi pa, di ba? Dahil hindi pa na-transform. Pero ganyan ang love. Hallelujah. Di bale. It is the Holy Spirit that puts this 1 Corinthians 13, 4-7 in your heart. Sinuklob sa puso mo, ganito ang love, ganito ang love. Kaya sabi mo, okay, gagawin ko yan, ganyan pala ang love. No? Minsan oo, minsan hindi. Ay, hindi. Ano yan? Tawag dyan, hindi kasi po pwedeng minsan-minsan eh. Kasi hindi naman tsamba. Yan ang word dyan. Na in love ka, tsamba. Hallelujah. Bakit? Yung tsamba, di ba? Minsan meron, minsan wala. Yun ang tsamba. Hindi ka in love. Kailangan consistent. Bakit tayo mahilig tayong mag-demand pag love? Kapag iba, sinasabi natin, kala ko ba mahal mo ako? Yung mga linyahan sa movie. Kala ko ba mahal mo ako? Sagutin mo rin, akala ko rin mahal mo ako. O di, pares na kayo nag-doubt sa isa't isa. Hallelujah! Kaya, akala ko ba mahalaga ako sa'yo? Ay, sabihin mo hindi, si Lord ang mahalaga sa akin. Ayun, pasensya na, nagkamali ka ng akala. It is only the Holy Spirit who can impart love. Amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Without the Holy Spirit, it's hard for you to love because you have not been imparted with love. Ayan, hallelujah. Thank you, Lord God. Sabi nga sa Romans 5:5, sabi niya dito, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Yun ang sabi ko. It is only the Holy Spirit can give you love. Maliwanag, Romans 5:5. Si Holy Spirit lang makapaglagak ng love sa kokote, sa puso. Amen? Kaya kailangan natin si Holy Spirit. Huwag nating i-ignore si Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Number 6. He speaks mysteries in tongue. Balik tayo sa Romans sa 1 Corinthians 12, nakalagay dyan sa 1 Corinthians 12 verse 10, no? Verse 10. He gives one person the power to perform miracles and another ability to prophesy. He gives someone else the ability to discern the message, whether a message is from the Spirit of God or from another spirit. Still, another person is given the ability to speak unknown languages, while others have given ability to interpret what is being said. Hallelujah. Tingnan mo sa verse 10, ang daming binibigay ng Panginoon. Kaya nga, you need the spirit of discernment to know, to discern, para malaman mo na yung mga sinasabi ay galing ba sa Lord o sa ibang spirit. No?
speaking the mysteries. You need to know. And in tongues. Meron tayong dalawang tongues, known tongues at unknown tongues. The spirit, unknown tongues, the spirit of God, the language of God, the language of an angel, of the angels. Unknown. But when you have the spirit of unknown tongue, you must desire for the gifts of interpretation. Kailangan maunawaan mo kung ano sinasabi. Kasi useless yung tongue kung hindi mo naunawaan. Halimbawa, no? Sa Japan, meron tayong ministry sa Japan. Jinsei Kabaru. Meron tayong associate pastor doon na Japanese. Si Pastor Takanori Hayashi, ang ating associate pastor. Siyempre, hindi siya Pilipino. So, ninihongo siya pag nagpipreach siya. Sabi ko, paano kaya ito, Lord? Hindi ko maunawaan. Then one day, the Lord told me, download mo itong multi-language interpreter. It's an app. So, nag-download ako and I paid. At nakita ko siyang nag-preach muli, no? Siyempre, naka-schedule naman yung preaching. Naiisip pa niya, bakit hindi ako pinanonood ni Pastora? Kasi hindi ko maunawaan. Ngayon, na meron na pala akong translator sa aking phone. One day na nag-preach siya, pinlagin ko yung translator ko. Ay, nag-translate. Real time. Exactly yung mga sinasabi niya. Tapos meron pa akong summary. Okay. Lord, thank you for the wisdom. Now, naiintindihan ko na yung mga sinasabi niya. Kaya sabi ko sa kanya, mag-iingat ka kasi pinapanood na kita. Ngayon, malalaman ko na ang sinasabi mo. Hindi na mystery. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, it is the Holy Spirit who gives us ability to speak the mysteries in tongues. Kaya pag may tongues ka, dapat naunawaan mo. Hindi po pwedeng hindi mo maunawaan. Paano yun? Wala akong understanding. Then ask the Holy Spirit, Lord, if this is from you, then give me understanding. Give me the spirit of understanding in this tongue. And the Lord will give it to you. Dangerous po ito, mga kapatid, ang tongues. You know how dangerous it is? Hindi mo alam ang sinasabi, napaka-dangerous niyan. Kapag hindi mo kasi alam ang tongues mo, no? O kaya you cannot discern what is being said. O hindi mo ma-discern kung ano yung sinasabi. Ganito yan, mga kapatid. Kapag sinasabi dito, di ba, ang tongues ay galing sa Spirit, sa Holy Spirit. Kapag hindi mo maunawaan, gagamitin yun ni Satanas laban sa iyo. Ganito nangyari. Meron po sa previous church. In-invite siya ng kapatiran. Pumunta din siya doon. So, kami, okay lang. Something like ano bang meron doon? May gathering at that time. So, kasama siya sa na-invite. Isa siya sa mga na-invite. Nandun lang siya nakaupo, biglang siyempre pag nag-call ka ng testimonies, may mga tao na tumatayo din. At gusto mag-testimony, hindi mo naman pwedeng sabihin, ay hindi ka pwede kasi hindi taga-church. Hindi mo pwedeng sabihin yon. So, okay, sige, let us hear about it. So, nagsalita siya. Alam mo, nakikita ko sa kanya na wala pong sa intention niya is good, no? Wala po siyang intensyong masama, wala po siyang intention na magmalaki. Wala po, he's really a very kind person. Punta siya sa harap at nag-speak in tongues siya, na-inspire siya mag-speak in tongues. Pero yung tongues niya ay hindi po yun unknown tongues.
Sabi niya, Chinese po ito, sabi niya. At binigay ng Lord sa akin. So, nag-Chinese na siya. Yung pala, meron ding ma-Chinese doon na nasa loob ng church. Nung nag-Chinese na siya, yung Chinese sa likod ko, na Filipino-Chinese, nasa likuran ko, sabi niya, oops, hala mali, hala, don't say that. Ano, gumaganon siya. So, napalingon ako. Sabi ko nang ganon. Naunawaan mo yung sinasabi niya? Sabi niya sa akin, opo, naunawaan ko po. Hindi po maganda, hindi maganda. Anong hindi maganda? Hindi maganda yung sinasabi niya? Opo. So, tinawag ko yung nagpatotoo. Sabi ko, halika. May sasabihin ako sa'yo. Pero hindi, tinawag ko siya privately. Hindi ko po in-announce. Sabi ko, kinuha ko lang yung mic. Sabi ko, halika, may sasabihin ako. Thank you. Sabi ko ng gano'n. Tapos dinala ko siya doon sa isang tunay na nakaunawa ng, hindi ko alam mo, basta Chinese. Hindi ko alam kung Cantonese or Mandarin, basta Chinese. Tapos sabi ko na gano'n, pakinggan, ito siya, Chinese siya. So naunawaan niya yung sinasabi mo. Ay, talaga po? Oo. Sige, sabihin mo kung ano yung sinabi niya. Sabi ng babaeng Chinese, bad po ang sinabi ninyo. Anong bad? Pati kami, ha? Bad? Anong sinasabi niya? Alam mo yun? Minumura niya ang Diyos. See? Hindi, nasyak kayo ano? Pero thanks yun. Oo, thanks yun. Pag hindi mo alam yung thanks mo, wala kang interpretation, better not say it kasi hindi mo alam kung sinasabi. Hallelujah. Yun ang sinasabi kong pwedeng gamitin ng demonyo. Kasi hindi mo alam eh. Oh, shock kayo ano? But that is really happening. Kaya hindi lang basta lalalala, baka daiga ha, ilyama, ganon. Hindi ganon. You need, when you speak in tongues, whether known tongue or unknown tongue, make sure your heart is pure. Heart is pure. Kailangan. Kapag hindi pure ang heart mo at nagsalita ka, pwedeng gamitin ng demonyo to say something else. That is really bad. Ayan. Hallelujah. Bakit parang tahimik kayo? Thank you, Lord. Walang reaction. Thank you. Thank you, Jesus. Ilang beses ko na ito binahagi eh. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Wala namang sagot sila. Yung mga nasa ministry na, seryosong nakikinig, sure. Wow, praise God. Anong mga tanong nyo sa mga nasa ministry na? Yung mga may karanasan na sa ministry, pwede kayong magtanong. No? Number 7, interprets mysteries of tongues. Oo. Nag-i-interpret siya. Si Holy Spirit ang nagsasabi. Ini-interpret niya anong ibig sabihin yan. Kung hihingiin mo, kung ano yon. Okay, that's the work of the Holy Spirit. Pang-8, edifies by prophecy. Oo. Sa chapter 14 ng sa chapter 14 ng 1 Corinthians, mauna ulit tayo, no? Sabi dito mula sa mahaba-haba ito. But we will just say this. This is the gift of tongues is chapter 14. Saka na natin pag-uusapan yan. Marami po tayong pag-uusapan dyan sa gift of tongues. Pero nga po, kailangan po na ang tongues na ating sinasabi ay nag-edify, naglilinis, nagbibigay encouragement, nagbi-bless sa atin, hindi nagko-condemn. Dapat ganon. Hindi porket gusto mong magsabi lang ng tongues, magta-tongues ka rin. Hindi ganon. Kailangan po malinis ang puso mo. Okay?
para hindi po tayo malagay sa alanganin. Katulad nung mama na sinasabi ko sa inyo. Hiyang-hiya siya. "Hala, hindi ko alam, hindi ko alam." Sabi nga talaga niya. Nagpatotoo pa naman din siya, 'no? Isang Chinese lang yung nagre-react. Malay ko kung ano bang may iba pa bang Chinese doon, pero it's a gathering, so sigurado meron. So, bago mo ilagay ang sarili mo sa kahihiyan, magpalinis ka ng puso, 'wag basta-basta magtang. Number 9, edifies believers in tongue. Oo. Naririnig ng mga believer. Ang tongues po ay para sa believer lang, hindi po, ay baliktad na. Tongues po ay dapat nag-e-edify sa mga believer, pero it also convicts the unbeliever. Kasi paano niya nalaman yung kalagayan? Praise God, no? So, edify meaning ibig sabihin ay nag-e-encourage. Number 10, give gifts to the believers. Trabaho din ito ni Holy Spirit. Give gifts to the believers. Basahin natin, ha? Thank you, Lord. Sabi, thank you, Lord. Hallelujah. Sa verse 8. To one person, the Spirit gives the ability to give wise advice. To another, the same Spirit gives a message of special knowledge. And the same Spirit that gives great faith to another, and to someone else the Spirit of gift of healing. Siya nagdi-dispense ng gifts. Trabaho ni Holy Spirit. Okay, so if you require some gifts, gusto mo na magkaroon ka ng gifts of the Holy Spirit, kailangan hingin mo to sa Holy Spirit. Ayan. Bakit hindi nangyari nung humingi ako? Kasi may proseso po yan. Hindi lang basta ibigay sa'yo yan ng ganon-ganon. Merong prosesong gagawin ka. Hallelujah. Praise God. Tatanungin mo, for what purpose ba yung bakit mo hinihingi? Amen? Glory to God. Kaya nga, verse 12, for as the body is one and has many members, but all members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Oo. 'Di ba? Katulad din ng katawan, na maraming parte ang katawan, may kamay, may dalawang kamay, may dalawang paa, may dalawang tenga, dalawang mata, may buhok, may purpose din yung buhok. May bibig, ito katawan. Kaya sinasabi niyang members of the body, yung parte ng katawan mo. Marami, pero isang katawan. Ganon din sa katawan ni Kristo. Marami tayo, pero iisa lang. But for one Spirit, we are all baptized into one body, whether Jew or Greek, whether slaves or free, and all have been made to drink into one Spirit. Iisa lang yung bumuhos sa atin. Isa lang yung nagbaptize sa atin ng Espiritu, the Holy Spirit. For in fact, the body is not one member but many. Ang sinasabi niya, sa totoo lang, ang katawan ni Kristo ay magkaiba-iba man kayo ng lengguwahe, magkaiba kayo ng background, magkaiba kayo ng edad, magkaiba kayo ng abilities, pero iisang family. Yun ang sinasabi niya dito, one body. Iisang family. Kaya hindi dapat nagkahati-hati sa loob ng fellowship o sa loob ng church. Hindi pwede ang faction-faction. Hindi pwede ang division. Dapat as one family lang. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, it is therefore not of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Verse 17, if the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God has set the members of each one of them in the body just as he pleased.
And if they were all one member, would they be, where would the body be? Oo, ganito yung sinasabi niya. Siyempre, ginawa ka ng Panginoon na kumpleto. May 2 tenga, 2 mata, 2 kamay, 2 paa, bibig, may ilong, may 2 butas, kasi may purpose lahat yan. No? May purpose lahat. Ganon din ang church. Hindi lahat ay teacher. Hindi lahat ay pastor. Kasi kung lahat ay pastor, sino na lang ang follower? O, di ba? Kung lahat follower, o sino ang pastor? Sino ang leader? Yun yung sinasabi niya. Sa church, magkaiba-iba tayong manggulang. We came from a different background. We came from a different areas ng ating pinagdadaanan. But we are called to love. Amen? We are called to love. We are called to be in one faith in Jesus Christ. Tinawag tayong to obey the commandments of God. Ito talagang gusto kong puntong sabihin. Magkaiba man tayo, pero tinawag tayo sa iisang utos ng Diyos. Ano yun? Magmahal. Magmahal. Yun ang utos ng Diyos. Kaya, but now indeed, there are many members. Marami tayo. Yet one body. Iisang pananampalataya. But the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor the head to the feet, I have no need of you. No, much rather, those members of the body which seem to be weaker are necessary. And those members of the body which we think less honorable, on those we bestow greater honor. And our unpresentable parts have a greater modesty. But our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor to that part which lacks it, and that there should be no schism, no? Walang kaguluhan in the body, but that the members should have the same care for one another. And if a member suffers, all members suffer with it. Or if a member is honored, all members rejoice with it. Walang palakasan sa loob ng church. Walang pagalingan. Walang tagisan. Lahat. Pag may nakita kang nanghihina, lalo palakasin ang nanghihina. Bigyan ng karangalan para siya lalo ma-encourage to follow Jesus. Yun ang sinasabi dito. Kung isa ay nalungkot, lahat tayo makiramay. Kung isa ay nagkaroon ng breakthrough, lahat tayo magre-rejoice in one spirit. Hindi tayo maiinggit. Ba't siya lang? O kung hindi ka pa nag-breakthrough, ibig sabihin kulang pa ang iyong what do you call this? Pakikipag-usap sa Panginoon. Kulang. Kaya hindi ka nag-breakthrough. Kaya dapat lahat mag-breakthrough. Now, you are the body of Christ and members individually. Lahat tayo body ng Christ. Ang bawat isa sa atin, miyembro din ng body of Christ. And God has appointed this in this church. First, apostles. Second, prophets. Teachers. Ito na mga offices na tinawag. No? Third, teachers. After the miracles, then gifts of healing, helps, administration, varieties of tongues. Verse 29. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Do all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the best gift, that I show you more excellent way. That I yet to show you one more excellent way. Na sinasabi niya dito, may mga office na panawagan ng Panginoon. Ano yung mga appointed offices ng Lord? Sabi niya, merong apostle. Apostle is not actually an office, but rather it is a sent out. Yung pinapadala para mag-plant ng church. Mag-church plant. Those are the apostles. O mag-visit ng mga churches. Umiikot sa mga churches. Yun ang trabaho ng apostles. Prophets.
Okay. Yung prophets, those are the mouthpiece of God that speaks the truth. No? That edifies the church. Ito yung mga prophets that speaks the truth of God. That speaks the mind of God. They're teachers. Oy, kailangan natin ng maraming teachers. Kailangan mo sa Bible study, kailangan mo teachers. Sa kids ministry, kailangan mo ng teachers. Ba? Kailangan meron kang miracle workers. Specific. Oh, ito si miracle worker to eh. To pray for the healing. The miracle workers. Iba din yung gifts of healing. Ang workers, signs and wonders yan. Healing. Nagpipray para sa mga may sakit. Helps, di mo? Kailangan mo ng maraming help sa loob ng church. Kasi marami nangangailangan ng tulong. Administration. And then varieties of tongues. Hindi lahat tayo, hindi lahat iisang, si pastor lahat yan. Kaya ni lahat ni pastor yan. Hindi. These are given, dispensed in the church. Kaya lang hindi natin natatanggap. Bakit? Dahil hindi natin tinanggap. Ayaw nating magpasakop. Ayaw nating sumunod. Gusto nating sundin ang ating sarili. Gusto ko, Lord, power. Okay, here's a news. Yes, this is already power. But God did not give you power only. 2 Timothy 1:7. This is what is lacking sa Corinthians. 2 Timothy 1:7. Anong sabi? God did not give you the spirit of fear, but power, love, discipline. Tatlo ang binigay sa. This power, love, and discipline should work hand in hand to balance you. Hindi puro power. May power pero walang love. May power pero walang disiplina. Di ba? I'll give you an example of the one who is so much power and no love, no discipline. Sino? Si Samson. From birth is a Nazarite. From birth, inanoint na ng Lord. Ang angel pa ang nag-announce. Parang si Jesus in-announce the coming of the Son ni Manaol. So, in-announce na. Nung lumabas, puro power. Walang submission to authority. Laging galit. Bakit? Walang disiplina. That is Samson. Do you want to be like Samson? Full of power, no discipline, no love. Anong ending ni Samson? Hindi ba tinanggal ang mata niya? At ginawa siyang circus? Gusto bang mangyari na sa atin yon? Gawin tayong circus? So, nananalangin siya na, Lord, minsan lang, manumbalik ang strength ko. Pinagkaloob ni Lord yon dahil yun ang purpose ni God. And the strength came back and he killed more Philistine than those times na he was still in power. Pero kasama niyang namatay. I don't want to be like Samson. He was so much in power but no love or discipline. I don't want it. Maraming Samson ngayon, mga kapatid. Marami pong Samson sa loob ng church. Kaya tumatawa na lang ako. I don't want to teach power. I would like to teach you love, forgiveness, walking in humbleness. Laging magpaubaya. Laging magpaubaya. Practice mo yung love. Practice mo yung self-control.
You have so much to control in yourself. You need to control your carnality. You need to control your emotion. You need to control your attitude. There is so much. Binigay ng tatlo ni God for you to be balanced. Hindi puro power, hindi puro love, hindi puro discipline. The three must work hand in hand to balance you. Ito ang wala sa Corinthian church. Kala nila, the gifts of the Holy Spirit, they can use it to manipulate. And that's what they do. They manipulate people. What divides us? Anong naghahati sa atin? Bibilisan ko na kasi nagutom na ako. Hallelujah. What divides us? Family background, it divides us. The family background could divide us or it divides us. Kasi kung anong family background mo, hindi mo ba ako kilala? Yung tatay ko, yung gano'n. Ay. O kaya magtatago ka kasi yung pamilya ko ganito lang. Di ba? Pangalawa, education. Oy, may PhD ako ha. Dapat ako priority. Ay, grabe. Pag wala ka namang education, ay ano na lang kasi nahiya ako. It divides us. Economic status, lalo, no? Dito ang mga nagkikintaban na mayroon ng mga hepatitis dito banda. Na hepatitis ka na sa gold mo. Yung mga mabibigat ang kanilang ulo, hindi na ma-lift kasi sa laki ng chain. Ayan. Yung, nakakahiya naman, sila na lang doon kasi wala kami. It divides us economic status. Ano pa? Influence. Maimpluwensya ka ba? May sino mga politician sa loob ng church? Maimpluwensya, it divides us. Ano pa? Age. Kasi matanda na kami. Kayo na lang, yung mga bata na lang. Si Moses. Nasa leadership until 101, 110, 120. Ayan. Anong age mo? 55 na kasi ako. Ay, bata ka pa. Gumawa ka na ng ministry. Ay. Lahat ng ito, no? Ano sabi? All this do not matter to God. Yung family background mo, ano man yan, yung education mo, yung educational attainment mo, yung economic status mo, yung influence mo, yung age mo, it does not matter to God. What He wants is Isaiah 66:2, broken heart. Anong age mo man? Broken heart. Broken spirit and trembling at His word. Yon ang gusto ng Lord. Okay, dito na tayo mag-end. Praise God. Hallelujah. Grabe. Nagutom ako buong chapter 12 ang tinuro ko. Okay. Sa next meeting, magkuquiz ako. Magkuquiz ako. Hallelujah! Okay, 30 na tayo next time. Okay, praise the Lord. I pray na marami kayong naunawaan, nagkaroon ng take home tonight. I pray na nasiyahan kayo sa pakikinig. Thank you, Lord. Ready kayo for the exam next time? Hallelujah. Excited daw si Felicita Limen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. At any question? Walang question? Kaya nga magpapa-exam ako next time kasi ako na lang magtatanong kasi you never ask questions. No? Okay, wala talagang question ha? Sige, wala daw question. Praise God. Pastora, anong pastora? Hindi talaga maiwasan yung mga ganyan. Ay, opo, marami ito sa ngayon.
Oh, kitang-kita mo lahat ng diniscuss natin, kitang-kita mo yan sa mga churches of today. No? Kaya nga ang Corinthian letters ni Paul sa mga Corinthians ay letters din para sa atin. Kasi we are the Corinthian church. No? We are the Corinthian church. Puno tayo ng yabang, puno tayo sobra ang ating kaalaman, sobra ang ating pera, no? Pero kulang na kulang tayo kay Jesus. Ayan. Kaya, totoo yan. Okay. Dami ganyan. Oo, totoo yan. So, kailangan nating maunawaan. So, malapit na tayong matapos sa 1 Corinthians kasi chapter 16 lang yun. 13 na tayo next. Pero mag-exam muna ako para to make sure kasi ilang chapters nang ginawa ko, wala pa tayong exam. So, magtatanong ako next time kung anong natutunan ninyo. Okay, to measure up, kailangan po yon battery po yan, kailangan battery test para ma-recall at tumatak sa isip ang ating pinag-aralan. Di ba? Oo, tonight nangayat ako. Isang buong chapter ang tinuro ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, kung wala po kayong tanong, ay magpapaalam na po tayo. Wala po talagang tanong? Teka muna. Mag-assign tayo ng Mami Marites, pwede mong ipag-pray tayo? Kasi mag-i-screenshot ako. Ha? Sige, thank you. Sige, Mami Marites, mag-pray na po. Ilang. Okay. Sige, magpe-pray tayo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa gabing ito kung saan natapos ang aming online teaching na ginamit mo ang buhay ni Pastora Tess. Salamat sa katuruan na kung saan marami kaming nalalaman tungkol sa the work of the Holy Spirit. Mahalaga na aming matutunan ito at kung paano namin ito i-apply sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong pagbibigay sa amin ng kaalaman na kung saan, Lord, binigay mo ang kapahayagan kay Pastora Tess. Lord, maraming salamat na patuloy mo po siyang ingatan kasama ni Bishop Benz at ni Judah. At higit sa lahat, Lord, na patuloy mong i-provide, God, lalo na ang kanilang mga hangarin na makabalik sa Abu Dhabi. Salamat sa lahat ng mga nandirito sa gabing ito, Panginoon. Sa bawat isa na kung saan sa iba't iba man na mga bansa na tinipon mo kami upang pag-isahin mo kami na maturuan. Higit sa lahat, Yes. mai-apply namin ang iyong mga salita na hindi lamang kami makikinig. Ang mahalaga, Lord, makita sa aming mga buhay ang pagbabago, ang transformation na hindi namin sasayangin kung ano man ang aming natutunan na maitanim sa aming puso't isipan na magiging living testimony ang mga buhay namin, Panginoon. Amen. Lalo na, O God, sa bawat churches, O Diyos, patuloy kong idinudulog sa iyo, God, na magkaisa at walang mga kagaya ng sinasabi ni Pastora Tess na walang mga lamangan, pasikatan, inggitan, Amen. o anuman na mga gossiping. In the name of Jesus Christ of Nazareth, na magkaroon kami ng banal na takot sa iyo, Ama. Dahil ang bawat ginagawa at iniisip namin, batid mo, O Diyos, at wala kaming maitatago sa iyo. Kaya Lord, patuloy kong idinudulog sa iyo ang bawat isa sa gabing ito na kung saan nakarinig ng iyong mga salita. Lord, I pray na ang bawat isa ay magsumikap na mai-apply ang mga katuruan na yun. Ingatan mo po ang bawat isa
sa gabing ito na kung saan matutulog kami. I pray, Father God, that your legion of angels, O God, magabantay sa bawat pamamahay namin. At sa umaga, sa panibagong bukas, na babangon kami na may bagong kalakasan, kaligayahan, at pag-asa. Buhay na pag-asa sa aming mga puso, O God. Lord, thank you for everyone na nandirito sa pag-aaral na ito. Amen. Lord, I pray that you will possess our body, our spirit, and our mind na sa aming pagtulog, O Diyos, Lord, ang iyong mga salita, ang aming i-meditate, O God. Thank you so much, O Lord, to all and everything, O God. The glory, the praises, and thanksgiving is only belongs to you. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Mami Marites. At God bless everyone. God bless. Maraming salamat po. See you Salamat next time. po. God bless po.